birthday ni Daddy Frankie, January po ba yun, Daddy Frankie? February 12. Ang galing! February 5 po ako eh. Ay, ganun. Oo. Sila Kuya Rab po, hindi niyo pa na-meet na, ano? Oo, si Kuya Rab hindi pa. Sila Pero Kuya si Kuya Bal, na-meet ko na po sila. Kailan po kayo nag-meet? Kailan niyo pala sila na-meet? Matagal na po yun. Anong taon yun, Han? Yung pagpunta ko sa, shelter ni Kuya Bal? 2021. Bago mag-2022 yan. Ang galing. Kasi nung pumunta ako doon, nagkataon na wala si, Kalinga Prab. Paano makakapasok yung mga sasakyan ni Daddy Frankie doon kung dadaan tayo doon sa ginagawang bahay, ano? Paano? Pero malapit lang ho sana, dadaan lang po. Iisip ko yung... Late lang po yung mga vlog kasi. Ano na po siya, binububungan na po siya, Daddy Frankie. Maglalagay na po ng yero. Doon po kasi sa vlog, parang ilang patong pa lang po. Ganon din sa amin, late na ang upload. Hindi lang po pala tayo kateka. Pati po pala si Daddy Frankie. Opo. Maraming i-upload. Yeah. Kasi lalo na pagka may mission, syempre kausap mo yung inaalagaan mo, bukas lakad ulit. So Yeah. nadi-delay talaga yung yung pag-upload kasi nauuna yung sa amin Yeah. May comment sabi niya, hanggang ngayon wala pang ang bagal nung paghuhukay. Hindi po nila alam. Mataas na po siya. Oo. Hindi naman pwedeng laktawan natin para para naman makita nila kung paano lahat, di ba? Kaya sa pag-upload step by step. Pero yung paggawa natin, kagaya nung pinagawa ko doon sa Cavite noon, ang pagpapagawa ko noon, naghanap ako ng foreman, kontrata nila. So, nakadalawang upload pa lang ako, pero si foreman nagpapaalam na sa akin, uuwi na daw sila kasi tapos na. Kaya sabi ng mga kasamahan ko, mabagal tayo sa upload. Bakit? Tapos na si foreman, tayo nakakaumpisa pa lang. Sabi ko, hayaan mo lang, okay lang yan. At least naging maayos yung trabaho kasi kaysa naman patagalin ko pa yung foreman, syempre kontrata yan. Importante maayos yung trabaho. Pero yun nga minsan ang hindi alam ng manonood, lalo na pag sila'y tagapanood lang talaga. Hindi nila naintindihan yun. Pero siguro, basta importante kasi ganun din kami. Minsan sabi nila, asaan na si nanay ganyan? Bakit hindi mo na yata binalikan? Pagkabasa mo sa comment na hindi nabalikan, pero tapos honestly, tapos na natin pinuntahan. Hindi pa nga lang na-i-upload. Diba? Lalo na pag marami tayong inaalagaan. Kadalasan ganun eh. Pero hindi ko na pinapansin yun. Kasi pag in-upload na, ito pala, salamat. Magaganon na rin. Matanong ko lang pala, sir, bakit naging Techram ang tawag sa? Kasi nagsimula po ako sa gadget, Daddy Frankie. Tapos, parang, kasi sa po ako dati, buy and sell po ng mga gadgets. So, may mga napapanood po akong yung mga parang durability test. Tapos, sabi ko, paano kaya tong YouTube na to? So, tinry ko po. Gumawa po ako ng channel. Tapos, yung mga cellphone sinusunog ko. Nag-experiment po ako. Tapos, yun. Doon po nagsimula. Yung bakit Techram. Kinuha ko yung technology, tech, tapos RAM. Tapos paano naman po nagsimula yung sa mission, po siya, nasara po yung sa
buy and sell po ng cellphone sa Isitan. Yes, napanood ko yung kwento niya, yung unang ano niya. Opo, tapos yun, chinek ko po yung kung ano po yung mga nangyayari. Tapos di ko alam, biglang ang bilis lang ho nang nangyari. Tapos may nakita po akong ano doon sa habang nag-update po ako ng mga nangyayari sa paligid kay Idol Jerme. Yes. Tapos nakita ko po yung ano, may isang hindi ko po alam kung hindi ko masyadong kung nandun mo yung bata o mag-asawa lang po yung nakita ko. Sa tabi lang po ng nakita ko po yun, tabi ng post office, Daddy Frankie. Tapos, yan, nagkasunod-sunod po, pati yung, kasi nakikita ko na yung mga tao dun sa labas. Siguro kung di ko talaga nangyari yun, hindi ko makikita yung mga nangyayari nga po dun. Tapos, hanggang sa yung mga uwing probinsya, doon ko po kumbaga parang kailangan matulungan tong mga tao na to na nandito lang sa lansangan. Tapos tinatanong ko sino po yung gustong umuwi. Kumbaga tutulungan ko sila sa nila gusto nilang makauwi. Kasi inisip ko Tekram, pero manalastas naman ang apelyido. Pero alam ko yun, yung napanood ko na yata yun sa kwento ninyo. Yung nagsimula kayo ng mga accessories doon na sa Maynila. Hindi naman po kayo yung Daddy Frankie, yung parang pagka-traffic ganyan, mainitin yung ulo. Hindi naman po. Okay lang. Sanay na tayo kasi... Palili pa rin ko po. Ay, hindi po. Oh. Mas matraffic. Kasi pagka mangulit ka, mas lalo kang magkakaproblema eh. Ganun talaga ang buhay eh. Pero hindi ko inaasahan na Daddy Frankie na pupuntahan niyo kami. Kasi ang ko, malaking na sa akin na mapuntahan niyo sila doon. Nung sinabi po ni Kuya Poren, ganitong date, pupunta daw sila Daddy Frankie. Ha? Sabi ko baka yung inaano ko nga yung oras nyo, baka sayang din. Ganito po yun kasi kahit ako hindi ko rin alam na magkakaroon tayo ng time na magkikita-kita, kaya masaya ako na isang Tekram makaharap, makadaupang palad ng Team Daddy Frankie talaga. Kaya nga sabi ko kanina, pagdating doon sa bahay, way ni God na magkita-kita tayo at nagpasalamat din ako kay Ma'am MJ kasi siya po talaga yung nag-message na Daddy Frankie, pwede bang ganito, ganyan. Sabi niya. From the very start, sinasabi ko naman sino ba naman si Daddy Frankie na pag inimbitahan, sinabihan, karangalan para sa amin yun. Thank you po. Sabi ni Michelle Japena na kung pwede daw Daddy Frankie, sabi niya mag-lunch muna tayo sa bahay. Sabi ko sige po. Yan. Kung ano yung araw na prepared nyo, sabi ko, para i-set natin. Kaya eto na. Thanks to God. Thank you po. Kaya nga sabi ko sa totoo lang, makadaupang palad natin si Sir Tekram kagaya ng aking team. Sa totoo lang pagka umaalis kami, may naiiwan sa bahay, may mga nag-i-edit na yun. Dalawa yung maiiwan. Pero sa kasiyahan ng kalooban, sama kami lahat, sama. Sige, go. Yan. And sa lahat po ng mga team ni Daddy Frankie, salamat din sa nyo, sa sakripisyo o yung pag-aalaga po kay Daddy Frankie. Kasi kita ko parang ayaw kayong magasgasan eh. Ay, hindi. Tapos isip ko lang kanina, yung sabi ko pagbibigyan kaya ako masakay si Daddy Frankie dito. Siyempre nag-aalala din sila eh. Hindi naman. Walang problema. Marami po kayong tanim na gulay doon, Daddy Frankie? Hindi naman ganun kadami.
Kasi nagtatanim doon yung kuya ko eh. Mm. Siya yung taga-manage sa palayan, maisan. Mm. Palitan lang po yun. Ngayon mais. After ng mais, pag tag-ulan na palay naman. Mm. Tapos doon sa likod ng shelter, yun, nagtatanim-tanim si kuya doon ng talong, kung ano yun. Minsan tutulong ako Yeah. para may libangan sa likod. Kaya lang ngayon, patapos na yung buhay ng talong. Mm. Busy naman sila sa sa mais. Yeah. So, pag hindi na busy yun, papalitan nila kung anong maisip ni kuya na itanim. Mm. Minsan okra, palit-palit. Masarap po yung okra, no, Daddy Frankie. Oo. Ninaga po siya, tapos kahit toyo lang. Gusto ko sa okra, adobo. Mm. Iniiwasan niyo na ho pala yung mga karne. Yes, Mm. nag-iiwas na rin tayo. May maintenance po ba kayo? Aawa ng Diyos, wala pa na. Ay, thank you. Si Kuya Paulo may maintenance eh. Awa ng Diyos, wala pa. Tsaka ang hirap po ng may maintenance. Araw-araw inom po kayo. Oo, di ba? Kaya habang may chance pa, actually, wala pa naman bawal na pagkain sa akin. Yeah. Pero kailan pa natin medyo ilalaylo. Mm. Kaya sa akin, hanggat may maiwasan ako, isda, gulay, doon talaga ako. Pero pag nasa malayong lugar, tapos yun ang nandoon, walang problema. Gaya nung nangyari sa amin sa SBMA, before pandemic, Yeah. nagtayo ako ng Japanese restaurant doon eh. Mm. Sa loob, sa SBMA mismo. Yeah. Wala pang 2 taon, nagkaroon ng pandemic. Mm. Hanggang sa i-close namin yung restaurant. Ang laki ng gastos. Sayang, hindi ko na-experience kumain doon. So, nung nag-decide na ako na isara, umiiyak yung honey ko. Sabi ko, hayaan mo na ako. Siguro may mas magandang plan pa si God. Yeah. Siyempre sa laki rin ng gastos, parang masakit din sa damdamin. Yeah. Ayan. So, nung time na yun, wala pa sa akin yung vlog, hindi pa nagpa-vlog before pandemic yun. Kasi nag-vlog ako, nakapasok ako sa social media after pandemic. Yeah. So, tama, di ba? Kung hindi nagsara yung Japanese restaurant na itanayo ko doon, maaring hindi ako makapasok sa social media kasi busy ako eh. Mm. Kasi time na yun, may business kami sa Makati. Hindi nag-open kami ng business sa Olongapo, SBMA. Nung nagsara yun, doon naman pumasok yung naka-interest ako sa social media. Kaya sabi ko nung sinara, umiiyak siya dahil nangihinayang siya. Sabi ko, may plan pa siguro si God. And then, eto na. Nakapasok ako sa social media. Marami tayong natutulungan. At the same time, andyan pa rin naman yung business Yeah. na masaya naman kahit papano nakakaraos pa naman, di ba? So, hindi porkit nag-build ka sa isang bagay na to is wala na, hindi. May plan pa si God talaga. Mm. Alam ni God yung mas nakakabuti para sa iyo. Sabi nga po you will be blessed beyond your expectation. Pagka lumakad ka ng naayon po sa Kanya. Hindi mo inaasahan yung mga blessing. Mm. Ito lang po. Malaking kasiyahan sa puso ko na makasama po kayo. Na kumbaga iba yung feeling ng parehaso tayo ng ginagawa, hangarin. Kasi mawala ka man bukas, may nagawa mo yung gusto ng ating Diyos. Yes. Diba? Pag nagkukulitan nga kami ng mga team ko, lagi kong sinasabi, basta gumawa lang tayo ng mabuti. Mm. Kasi pagdating ng panahon na matanda na tayo, kung loloobin pa ng Panginoon na humaba pa ang buhay natin, tapos nandyan na lang tayo sa bahay. Pag matanda na tayo, hawak natin siguro dyan, taasan ng kape. Mm. O di may maalala ka na, napuntahan ko na yung lugar na yan. Tama. May natulungan ako dyan kahit pa paano. So napakasarap sa pakiramdam yung ganun.
Kasi hindi habang buhay na malakas tayo. Kaya natin ito. Bali sa ngayon po, Daddy Frankie, ilan po yung mga ano niya sa shelter? Yung nasa shelter ko ngayon, 5. Mm. Pero yung nasa pagamutan, ilan na ba yung nasa pagamutan? 2. Yeah. Ang hirap din po kasi, Daddy Frankie, yung ano, yung mga gusto kang may gusto kong tulungan pero walang ano nung pamilya. Walang support ng family. Totoo yan. Kasi kagaya po nung yung pupuntahan natin. Hindi ko mahirap po mangusga kasi. Opo. Para ko kasing kulang sila sa hindi sila ganun po ka close or hindi ko po alam kung ano. Tama yun. Yung gusto mong sabihin, sir, experience ko na yan eh. Marami na tayo. Yun nga. Kasi gusto mo ng tulungan pero yung family walang participation. And then yung iba parang walang pakialam sa kapatid, walang pakialam sa kamag-anak. Sir, makiihi lang ako. May ano? Opo, dito po. Oo. Sorry po. Sorry. Dito na po. Okay ka lang, Han? Si tita po para makaihi. Oo, ihi lang tayo. Ay, wait lang po. Saan po ba yun? Ayun po, Daddy Frankie. Tapos kunin Ikaw, ko po Han? yung ano. Okay, thank you. Alam niyo, Daddy Frankie, yung mga sibuyas. Ang dami pong nalugi ngayon. Oo. Bagsak presyo ba? 100 na lang nga po yung isang ganun. Isang buriki, isang bag. Oo. Ano yun? Patanim ninyo po? Ay, hindi po. Yung mga kababayan po natin. Ay, sila lugi. Totoo yun. Doon nahihirapan yung mga magsasaka natin kasi magmula binhi, fertilizer, pesticide, ang mahal, ang taas. Tapos pag magbenta na, wala na, mura na. Tapos pag wala na yung product, saka naman siyang taas. Kawawa. Bali, ano yung business nyo, pangunahing business nyo ngayon? Nagbabuy and sell po ako ng sasakyan. Tapos yung kung sa taxi. Baka isipin niyo po, ganun po karami yung taxi ko ha. Ano lang po sila, 6. Parang ipinagkatiwala ko po yan kay Kuya Lito. Kasi meron no silang college. Sabi ko, doon nga po ilan yung doon. Kumbaga sa akin kasi wala pa akong college eh. Magka-college pa lang po yung isa, si Kuya Luis. Yan. Yung sa buy and sell po ng sasakyan, may hindi ko alam, 2 years o magti 3 years na po siya. Kayo rin nagmamanage niyon? Hindi po. Hindi ko po mabibigyan ng oras eh. Si Kuya Andy. Kuya Andy, galingan mo dyan ha. Yung pagbebenta mo ng sasakyan. Wala. Talagang kailangan po natin ng tulong ng mga natin. Sibuyas. Madami nga pong nakatapon doon sa dinaanan namin dati, Frankie. Parang isang truck yun, no? Siguro sa buwisit nung tinapon na lang. Talang ang mahal-mahal niyan nung Kailan ba yan? Bago pa. Hindi lang. Kailan ba, honey, yung talagang pahirapan naghanap tayo ng sibuyas? Last Last year. year. 1,000 kilos yung hinahanap namin. Bakit to? Sa sinusupplyan namin. Nag-ano po kayo dati? Nagsusupply po kayo parang vegetable dealer? Yes. Until now po. Until now. Hanggang Supplier ngayon. kami sa mga Japanese restaurant. Wow. Maganda rin po yung kita dyan at saka yung mga prutas. May classmate po akong ganyan eh. Gusto ko pong balikan yung Gusto kong balikan yung yung sa bigas.
Kaso nung yung pong nagpaplano po ako niyan, bigla na lang akong tumawag dyan, pinaalis ho sila sa ano. Sabi ko siguro hindi pa talaga. May ano pa, kahit anong planuhin ho natin kung hindi naman ano po kalooban ng ating Diyos. Mahirap pilitin, no? Pag hindi pa kaloob talaga. Kasi sa lahat naman talaga ng bagay na gawin natin, kailangan hingiin natin yung basbas ng Panginoon eh. Dapat importante yan. Tsaka hindi ko po lahat magagawa. Buti nga po nandyan kayo. Kaya sobrang thank you po ako. Sana nga dumami tayo ng dumami. Ito po yung sinasabi ko minsan sa vlog ko na gumagawa tayo ng kabutihan at ina-upload natin hindi para ipagyabang or what. Ang gusto rin natin, isa sa mga layunin natin is para maging magandang halimbawa, pamarisan, Yeah. di ba? Yun. Nangangarap ako balang araw si Sariwakwak. Yung mga nakita ko sa inyo no. Opo. Si Sariwakwak, sino ko yung si Ano, Mangyan, Dagod Mangyan. Dagot Mangyan. Magkaroon din sila ng mga shelter. Kasi napakalaking tulong po talaga sa mga ano natin, kababayan. Especially sa mga pamilya po ng mga ganong ano, kalagayan yung buhay. Kasi sa hirap ng buhay talaga, minsan natutulala na lang yan, di alam anong gagawin, saan kukunin yung pagkain, saan kukunin yung gamot, kaya nga nakulong na nga dahil walang pabiling gamot. Sana dumami. Dapat nga kada ano meron, oh. San Ildefonso, ako, San Miguel, dapat meron dito eh. Oo, no? Bawat lugar magkakaroon ng mga ganun. Kumbaga, hindi man natin makuha lahat, hindi na, at least kung yung mga nailagay natin, natulungan na. Oo. Kasi minsan marami talaga nandyan sa gilid eh, nakakalat. Kumbaga, nakakaawa talaga. Kaya minsan Daddy Frankie, pagka hanggat may pagkakataon ako, kumari pagka may nakita po ako, minsan naman siyempre may mga nakikita po tayo, pero yung kumari, delikado yung kumari, yung nakaraan, diretso lang po yung lakad niya. Diba? Kasi pwede ko siya masagi. Pero yung ano, parang minsan no, parang pinili na lang kung nandyan. Matagal na po nung kasama sila. Opo. Hindi pa yung mga nagdadrive po nyo. Yes, matagal yun. Siguro sa business pa lang po nyo, no? Kumbaga, mahaba na rin yung pinagsamahan. At saka lahat kami dyan, kumbaga, pamilya na talaga rin. Yeah. Kung ano yung hangarin natin sa mga kasamahan ko is ganun din yung kanilang hangarin. Kasi lagi kong sinasabi sa kanila na magkaisa tayo para maging maayos. Yeah. Kasi isa man sa atin ang sumalungat sa hangarin, hindi maganda. Yeah. Diba? Kaya kung ano yung hangarin ng isa, dapat suporta. Kaya very thankful din ako sa kanila kasi kumbaga kung ano yung sinabi ko, pinagpapasyahan ng lahat.